Hello, welcome sa ating Be Empowered program. At itong usapang OFW edition natin ay nakakatulong sa napakaraming OFW, not only here in Hong Kong but all around the world. Kasi alam niyo po na yung Filipino ay kalat sa buong mundo. Pwede nating sabihin, kung magbubukas nga ata yung Mars, may Pinoy pa rin dun eh. Pero anyway, kapag pinag-uusapan yung pag-a-abroad, alam po natin na usually iniisip natin kapag kasambahay ka sa abroad, ang imagination natin usually, mga mansion, ba, daming mga rooms, kasi sa Middle East usually ganun yung nangyari. Lalaki ng bahay, dami mong lilinisin, and meron kang proper na matutulugan. Pero paano kung yan is akala mo lang? Sabi nga nila, di ba, maraming namamatay sa maling akala. At yan po yung mai-interview natin ngayon sa Be Empowered program. Actually, itong special guest natin ay first time mag-abroad. At syempre, alam natin lagi, expectation versus reality. Kasama po nating special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Marilyn po. Ma'am Marilyn. Taga saan po kayo sa Philippines? Taga Bohol po. Pero since nag-asawa, nasa Manila na po namin Sa Manila na kayo. And first time mo dito sa abroad, di ba? Yes po. Ang first time mo pa dito rin sa Hong Kong. Opo. And paano umabot sa punto na nag-decide ka, hindi, kailangan kong mag-work sa abroad? Kasi po, nung pandemic po kasi, isa ako sa mga nabayaran sa company. Mhm. So, nag-work po ako sa isang international company. And then, nung time na yon, nahirapan po ako maghanap ng work talaga. And Pero then, nag-work ka na sa Philippines Yes dati? po. Bago mag-pandemic, anong work mo sa Philippines? ano po, nasa office po, Mm. sa accounting department po sa isang international company. Wow. So, para pasukin yung mundo ng pagiging kasambahayan, Opo. laking adjustment yan. Sobra po. So, Gabi. yeah, imagine, sa office ka lang, sa office, di ba, parang nakaupo ka lang. Yes, maraming ginagawa, ang daming iniisip, ang daming inaalala. Pero may difficulties na maghanap ng work during pandemic. Yes po. So, nag-decide ka mag-abroad dito sa Hong Kong. Yes po. Bakit Hong Kong? Kasi po, yun po yung para sa lahat ng country, Mhm. parang yun ang medyo mataas ang pasahod. So, sabi ko, dito ako sa Hong Kong. So, nag-research po ako. Mhm. And then, yun nga, nanonood ako ng mga vlogs. And then, akala ko, kasi parang easy lang eh. Mhm. So, ayun, akala ko, sabi ko, dito ako. Mhm. So, ayun, isang buwan lang, na-hired ako Mhm. agad-agad. And akala ko makakaalis din ako kaagad. Umabot pa po ng isang taon mahigit kasi wala pong flight. Mhm. And then, ayun, napilitan po muna akong mag-apply sa ibang company na naman. So, natanggap din naman ako. No, akala ko, magstay na ako doon kasi sabi ko ayoko nang mag-Hong Kong kasi masaya na ako. Pero nangyari na naman uli na yung nagiging status ng position ko ay nagiging floating. Mhm. And then, ayun, parang sabi ko, baka Hong Kong talaga ang para sa akin. So, ayun, kaya nung time na yun na kinausap ako na magiging floating ka for 1 month, pero may sahod. Pero kasi, umabot na rin ng ilang weeks. So, hindi na ako makapaghintay. Baka iniisip, puro negative na yung iniisip ko eh. So, sabi ko, tuloy ko na yung Hong Kong. And then, one time, tumawag din yung Agency. agent na you have flight na on April 1. So, So, sabi ko, Hong Kong pala talaga siguro ang akin para So, sa akin. pagpunta mo dito sa Hong Kong, anong ini-expect mo? Siyempre, ini-expect ko na kaya ko ang lahat. Mhm. Pero, hindi pala ganun kadali. Unang-una sa adjustment, nahirapan ako. And then, hindi ako marunong magluto kasi ultimo, sunny side up, ayaw mabaliktad. And then, wala pang proper accommodation. So, in-expect ko sa accommodation, although sinabi naman sa akin nung interview sa akin na wala akong room. Pero hindi yun ang in-expect ko na kahit wala akong room, ay gano'n na nasa salas lang. And then, talagang pag may bisita, makikita ka. Mhm. And then, pagkatapos mong... So basically, parang wala ring privacy talaga. Wala din. po talaga. Never ako makapagbasa ng Bible kasi after kong maligo, pagkatapos ng trabaho,
patay na yung ilaw. Saka expose ka dun, di ba? Parang Yes po. sino mang dumaan doon, Yes po. kitang-kita ka. Kitang-kita. And paano, siyempre, as of now ba, nasa same na amo ka pa rin? Or Wala po. yan yung una mong amo? Yes po, yun po yung una kong So talagang amo. nag-decide ka na after nitong contract na to, hindi ka na magre-renew Yes po. sa kanila. Interesting kasi usually kapag, tingnan mo, imagine mo sa case mo, sanay ka na office yung work. Sabi mo nga, hindi ka marunong ultimo magluto. Pero napaka-interesting kasi hindi ka tumulad sa napakarami dito sa Hong Kong na usually pag first time, kasi nga may expectation tapos yung reality, anong nasa isip nila? Hindi, break ko na lang yung contract ko. Minsan sila pa yung taas noon na nagsasabi na, hindi, kung balik na lang ako ng Pinas. Kasi sa Pinas, di ba? Dumating po ako sa point na yan talaga, Yeah, Pastor. for sure. And maraming beses kong gustong mag-break po talaga. Pero ano yung nagbibigay sa iyo ng strength na, okay, tuloy mo lang. Nung time na yon, first, statutory. Talagang umano sa isip ko yung sinabi ng asawa ko. Kasi every time na tumatawag ako sa asawa ko, umiyak ako. Iyak. Wala na akong ginawa kundi umiyak. So sabi ng asawa ko, sige, umuwi ka na lang. Kasi hindi ko na kayang tingnan na palagi kang ganyan. Sabi niya sa akin. And then, hindi ko na rin alam kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. So yun yung umano sa akin. So sabi ko, failed na naman ako. Kasi failed na nga ako sa Philippines pagdating dito. Parang ganun uli. So ngayon, yun yung time na parang panindigan ko to. Kasi, Parang you want to prove something. yeah. And then paano ka napunta dito sa help center? Yun din yun, nung first statutory ko, nasa baba lang ako ng building ng amo ko. Yun, after namin mag-usap ng asawa ko, napag-desisyonan ko na magpaalam na talaga ako pagbalik ko ng gabi. Na sabi ko, magsabi na ako na mag-break na talaga ako ng contract. And then, may dumating na evangelist na sa likuran ko pa, kasi umiiyak ako, nakaupo ako sa isang cottage na nag-iyak talaga ako. Tapos sabi, dito sa likod ko lumabas yung flyer, sabi niya, baka may kakilala kang may problema, pwede mong i-share sa kanila. So, ayun na naman ako, nagiging emotional na naman ako. Kaya yun yung time na sabi ko, kailangan ko na talaga ng kailangan ko si Lord to lean on, to cry on. Kaya sabi ko, So sumama ka that time, that day rin on? Yes, sumama po ako. Yung time na umiiyak-iyak ka pa, yung time na parang gusto mo na rin sumuko, Yeah. yun rin yung time na nadala ka sa health Yes center. po. And then, pagpunta mo ng health center, kamusta? Yun yung ko na, sabi ko, ito na. Ito yung hinahanap ko. Kasi, kung tuwing off, nakasama ko yung mga friends ko, nag-share ako. Hindi wala akong peace of mind. After, umiiyak pa rin ako. So, nung napunta ako dito, sabi ko, ito na yun. Ito na yung hinahanap ko. So dito ka natuto na mas maging matatag, mas maging malakas. Yes po. So, ganito ka-importante yung help center para sa mga OFW. Yes po. Actually, di ba? Imagine niyo yun. I was even thinking. Sabi ko nga, walang mali sa time ng Diyos talaga, di ba? Tama po. Yung time, kung kailan gusto mo nang sumuko, yung time na decided ka na, hindi, kausapin ko na tong employer ko, yun rin yung time na merong pinadala yung Diyos para Yes. matulungan ka. Yes po. Tingnan nyo, I believe yung nagbigay ng flyer sa'yo, it doesn't even ask you kung anong religion mo. Yeah. Diba? Kasi para sa lahat, especially para sa OFW. And I believe napaka-thankful ka. Kasi merong help center na bukas everyday, di ba? Yes. Ano ka-thankful na ganun? Sobrang nagpapasalamat po talaga kasi kung wala yung help center, nasa Pilipinas na ako. And then, Not only Philippines, I believe, bumalik ka sa Philippines na failure once again. yeah. And then, isa pa, yung dito, nabago talaga yung, kasi sobrang taas po ng pride ko talaga. Mataas pa sa pangarap ko. Dito ko natutunan siyang ibaba. And then, yung employer ko, kahit ganun din siya, thankful din ako kasi sa kanya ko natutunan na being humble. Na ibaba Ngayon, ko. kamusta ka sa new employer mo? Ngayon po, talagang very blessed. Kasi,
nung time na nag-end ako ng mag-i-end yung contract ko, pinag-pray ko po talaga yun specifically. Kay Lord, gusto ko ng my own room kasi kailangan kong magbasa ng Bible, mag-meditate, At mga most read ko. especially yung privacy. Kailangan mo ng privacy. And then, ayoko nang nagluluto palagi. Lahat po talaga, Pastor, na hinihiling ko, Pinag-pray mo. binigay niya. And So- yung room ko talaga napakalaki na pwede ako magpagulong-gulong. That's the thing. Napaka-interesting kasi. Tingnan nyo, pag may masasandalan tayo na help center na Diyos, kaya niyang ibigay sa atin kung ano Yeah. yung nais natin. Yeah. At siguro po, nanonood ka sa amin as of now. And then nag-i-struggle ka po sa amo mo. Maybe you are in the same situation na situation niya before. You are even thinking, na I need to break my contract. This time, today, I gonna break my contract. But if you are watching this right now, may pag-asa pa po. Believe me, hindi problema yung amo. Minsan, numero unong problema tayo. Yung numero unong problema is kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-react sa mga situation. Maybe you're thinking, magbabago ako ng amo kasi magbabago yung sitwasyon. Believe me, kung hindi ka unang magbabago, kahit magbago ka pa ng amo, same pa rin yung magiging outcome. Bakit? Kasi you react the same thing. Hindi madali sa abroad. And maybe you are watching us right now and then you are planning to go abroad. You are thinking about mansion as well. Pwede mong mapagdaanan yung pinagdaanan niya. Wala kang privacy. Ready ka ba? Ready ka ba yan? Kasi kapag ready ka, dapat decided ka ano man yung pinagdadaanan mo. Naintindihan niyo po ba? That's the reason why nandito po yung help center namin para sabihin sa inyo, ang help center ay para sa inyong lahat. Ano man yung katayuan ninyo, ano man yung provinces ninyo, ang help center ay para sa inyong OFW. We even call this help center as tahanan ng OFW. Mga kaibigan, sa next episode natin, we are going to hear a lot of testimony about sa mga OFW na may pinagdaanan, pero yung pinagdaanan nila, isa ng kwento as of now. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua, dito po sa UCKJ Help Center, dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony, ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.